Yo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at ito na nga ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, no? Mga sasakyan po ng mga diskaya bigla hong naglaho mga kababayan. Dahil inisyuhan na po sila ng search warrant mga kababayan ng BOC o Bureau of Customs, no? Dahil nga po sa napakarami nilang mga sasakyan mga kababayan, no? Nakita natin sa video, sa mga interviews, no, ni Julius Babaw at Corina Sanchez mga kababayan, na kung saan talaga namang proud na proud pa sila, no, na sinabi na yung ilan po sa kanilang mga sasakyan ay galing pa sa ibang bansa mga kababayan. No, at yung iba po limited pa. No, limited lang yung mga sasakyan na yun at wala dito sa Pilipinas. No, pero nung pinuntahan ng BOC sa Pasig, abay bigla rin hong nawala, mga kababayan. Naglaho. No, naglaho po yung mga mamahaling sasakyan at iilan lamang po yung nakita ng Bureau of Customs. Anong nangyari doon sa mga sasakyan? Natimbrehan ba? No, natimbrehan ba na magkakaroon ng search warrant, no, ang Bureau of Customs para tignan kung may mga dokumento o papeles itong mga sasakyan na to? No, imagine niyo 'yon mga kababayan, no, pati sa mga sasakyan mukhang may mga anomalya rin, no, na nangyari dito. Well, hindi natin masasabi yan, no, hangga't wala pong tawag dito napapatunayan, 'di ba? Mahirap kasi mag-akusa. Pero no, nakakapagtaka naman na nung interview nandun yung mga sasakyan, pero ngayon wala na yung mga sasakyan mga kababayan. Sa kaya nagpunta. Ang galing. Ang galing. Well, ito mga kababayan, no, sabi dito sa balita, okay, so pinasok ng mga operatiba ng Bureau of Customs ang opisina ng kontraktor na si Sara Diskaya para ihain ang search warrant kaugnay ng kanyang mga luxury cars. Grabe, no? Sabi dito mga babayan, no? Nag-roll na ang Rolls-Royce, smuggled siguro. Nag-roll na raw. Ito pa sabi dito, if no car found in the area, then authorities should catch them, Curly and Sara Diskaya, as soon as possible. No need to wait they able to run away or escape. Otherwise, authorities should ask to surrender all luxury cars units for further investigation. Well, tama naman yun mga babae, no? So, panoorin muna natin itong balita na to. Talagang mainit-init to, no? At viral na viral ngayon at pinag-uusapan, no? Nasaan kaya yung mga sasakyan nito mga babae? Ito na. Pinasok ng mga operatiba ng Bureau of Customs ang opisina ng contractor na si Sara Diskaya para ihain ng search warrant kaugnay ng kanyang mga luxury cars. At para nga sa ibang detalye, live mula sa Pasig, si Mon Gualvez. Mon, ano bang nadatna ng BOC dyan at ilan sa mga pinaghahanap na luxury cars ang nakita nila? Grabe, bigla nawala. Ngayon ang paghahain ng search warrant ng Bureau of Customs dito sa tanggapan ng St. Gerard Construction na pagmamayari nga ng pamilya Diskaya. According sa dokumentong hawak ng Bureau of Customs, 12 na mga luxury vehicles yung kanilang hinahanap at binabantayan dito sa pagmamayari nga ng mga Diskaya na pinaghihinalaan na walang nakuhang verification ng import entry. Ibig sabihin, may probable cause na baka hindi nabayaran ng tama yung mga import duties and taxes. Sa mga oras na ito, dumating na rin dito si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno para nga tignan at puntahan personal itong pinaka-compound, no, ng mga pagmamayari nga ng Diskaya. Imagine ninyo yun mga babayan, no? Ang laki ng sinasabing pera nila, bilyones, no? Tapos hindi nagbabayad ng mga duties and taxes. So, panibagong kaso na naman to, mga babayan, para sa mga Diskaya kung nagkataon. Diba? Imagine ninyo yung pinangangalandakan ninyo, no, na bilyones, no, ang inyong kinikita, no, sa mga projects ninyo, no? Tapos, ang mamahal ng mga sasakyan ninyo,
hindi kayo nagbabayad ng mga duties and taxes ninyo. Yan po ang nangyayari mga kababayan pagka masyado kayong showy. No, yung parang gusto ninyong ipakita lahat, no, kung anong meron kayo. Yan yung problema 'di ba? Yung mga bilyonaryo nga napaka low profile. 'Di ba? Yung mga may-ari ng SM at kung ano-ano pa diyan. 'Di ba? Mga napaka low profile nila, mga babayan. Hindi nyo makikita nagpe-flex ng mga ganyang mga ari-arian, mga sasakyan, 'di ba? O eto, nag-flex sila, no? On national media, 'di ba, napanood, no? Yung video, yung interview nila. 'Di ba? So talagang paghihinalaan sila lalo ngayon na napakainit nila. 'Di ba? So talagang lahat masisilip sa kanila. 'Di ba? Yun yung isang malaking pagkakamali dito, mga kababayan. Dalawa lamang mula sa 28 na nabanggit ng mga diskaya na pagmamay-ari nila ang titignan pa lamang ngayon ng Bureau of Customs. Bali, wala pa sa kalahati, mga kababayan. 'Di ba? Ito ay para nga talaga matutukan na malabanan yung smuggling at masigurong tama yung pagkolekta ng duties and taxes alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act. Sabi ng Bureau of Customs, 2 beses na daw nag-attempt kagabi ang kanilang mga tauhan sa paghahain ng search warrant pero hindi ito natuloy at nagpatupad na lamang ng maximum tolerance kaya pinagpaliban at ituloy na lamang ngayong umaga. Nakabantay sarado rin dito ang iba't ibang mga tauhan ng Highway Patrol Group ng PNP, ng Philippine National Police, ng Philippine Coast Guard at syempre ng Customs Police. Nikki. Mon, ano rin bang nagtulak sa Customs para inspeksyonin na nga itong mga sasakyan ng mga diskaya? Tama ba na rehistrado rin itong mga to sa LTO kahit pa iniimbestigahan nga ng BOC? Yun nga, yung sabi natin kanina, Nikki, 12 sa hawak na dokumento ng Bureau of Customs, meron daw na nalaman sila na walang nakuwang verification ng import entry. Ito yung 12 luxury vehicles na posibleng probable cause na baka hindi nga raw nabayaran ng tama, no, yung mga import duties and taxes. So yung in relation sa mga registrations sa LTO, that we will find out after ng ginagawa pa rin nila ngayon na search warrant dito nga sa loob ng compound ng St. Gerard Construction. Nikki. And Mon, ilan ba dun sa mga pinaghahanap nila na 12 ang nakita nila? Sa ngayon, wala pang eksaktong figures na binibigay ang Bureau of Customs dahil talagang hindi pinapayagan ng media sa loob ng compound. Pero nakordonan na yung ibang bahagi ng parking area. So may mga nakita na sila dito na mga possible na out of the 12, no, meron na sila mga nakordonan na mga vehicles or luxury vehicles sa loob. Pero yung eksaktong figures, mamaya alamin natin mula mismo kay Commissioner Ariel Nepomuceno na kararating lamang ngayon dito sa area. Nikki. Mon, sige, panghuli na lang, no? Ano bang susunod na hakbang ng BOC? Kanina nabanggit mo na ang in question naman dito ay yung taxes. Kapag ba nabayaran ang mga taxes ay okay na? Kung sakasakaling napatunayan na hindi nga ito dumaan sa tamang proseso at talagang hindi nga ito nakapagbayad ng mga import duties and taxes, may possibility na hatakin ang mga sasakyan na ito dahil paglabag nga yan sa Customs Modernization and Tariff Act. Nikki. Yan ang express report ni Mon Guanves. Alright, so yung mga babayan, di ba? Imagine ninyo yung bilyones, yung sinasabing kinikita nila. No? Pero yung mga duties and taxes, mga importation taxes na yan, mga babayan, no, hindi nila nababayaran o hindi nila binayaran ayon dito, no? Pero inimbestigahan pa yan, mga babayan. Hindi pa naman na sinasabing talagang hindi nila binayaran, no, yung mga taxes na yan. Kaya nga po yan ay pinuntahan ng BOC. Pero di ba nakakapagtaka na 12 lang, no, dun sa 28 ata na sasakyan ang nakita nila. Nasaan na yung ibang mga sasakyan? Di ba? Ito pa, napanoorin natin, mga babayan, no? Sabi dito sa balita, hindi nga nakita yung mga sasakyan. So may payo po yung BOC sa mga diskaya, mga babayan, no? Ito po yan. Tingnan natin kung talaga nandyan. Ang pakay natin, mas napagbayad ng tamang buwis kung talaga meron sa mga busya binayaran. Yan, isa kaya of course, ang direction sa ating Pangulong Bongbong Marcos, tingnan natin talaga kung may mga violation.
Doon din sa nangyayari mga pag-imbestiga ng Blue Ribbon Committee na hinahandle ni Senator Marcoleta. So tumutulong din tayo dyan. Upang malaman natin talaga kung yung bang mga luxury vehicles ay talagang nakapagbayad ng tama at kung talagang meron mga violations sa batas. So tingnan natin, bibigyan natin sila ng pagkakataon, papakita naman sa atin yung mga dokumento nila kung talaga nagbayad sila. Sa search warrant, ilan po ba ang provide na sila? 12. Sa ulat kasi sa social media, di ba, ang inaamin din nila para 40, di ba? So kaya lang, ang sa search warrant kasi kailangan fully identified with the details. So 12 din yung identify natin. Ngayon, kung may makikita tayong iba sa loob, plain view doctrine naman yan, pwede na natin isama yun. No? Ngayon, kung meron naman dyan mga nakatakas na o nailabas na, rin naman yan, sa dulo nito makikita rin naman natin yan dahil ititimbre na natin kagad sa Highway Patrol Group. Bago lang ngayon yung pinuno niyan, si Colonel Marantan, si Hansel. Nag-usap kami yan kahapon. Eventually, masusukol at masusukol din naman natin yan. Kaya kung ako sa pamilya ng Diskaya, bilang advice, para maipakita nila yung good faith. Dali nila rito hanggang bukas siguro, ipakita nila sa atin yung mga papel upang magkaroon sila ng pagkakataon na mabayaran ng tama. Kung talaga naman binili nila ito ng tama, no? Ngayon kung binili naman nila ito sa isang dealer or broker at may pagkakamali, doon kami pupunta. Ibig sabihin, posible naman na buyers in good faith sila. At this point, tinitingnan muna natin sila na possible buyers in good faith sila. Titingnan natin dokumento kung saan naman sila bumili ng mga sasakyan nila at yung mga dealers nila kung tama ba pinagbayaran. Otherwise, ang BOC ay mapipilitan tayong gamitin yung ating kapangyarihan upang gamitin namin tinatawag na Warrant of Seizure and Detention, WSD. Kukuhanin natin yung mga sasakyan na yun at titingnan natin kung hanggang saan po yung pananagutan ng mga mismong nagbenta o nag-import nito. Meron na tayong mga impormasyon pero sisiguraduhin natin tama at accurate. Papasok na rin ako. Okay, so yan mga babayan, no? Tama, kikita natin dito na hindi naman yung BOC. Kaya lang, nakakapagtaka, saan napunta yung ibang mga sasakyan? Diba mga babayan? Di yan ilalabas, no? Nakatago lang yan. Nasa underground lang yan. Common sa 666 million worth ng bahay. No, for sure, may secret underground access. Well, pwede. No, pwede nga po yun, no? Sa mahirap, 5 minutes lang, huli agad. Sa mga mayayaman at may connection sa politiko, binigyan pa ng payo. Yun lang ang problema. Yun ang masakit na katotohanan. Kinengkoy ang BOC ng mga Diskaya, baka nabayaran na. Ito matindi rito mga babayan, no? Dahil nga nakikita natin no, na talagang itong mga Diskaya, no, mukhang may malaking kapit mga babayan, di ba? So hindi man natin sinasabi na talagang may mga backer to mga to, mga babayan. Pero no, paano nila nalaman na may magi-issue, no, ng ganyang search warrant sa kanila, no? Hindi magaling po sa BOC. O ano masasabi niyo dyan, mga babayan? No? I-comment nyo lang po sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.